Ako po si Attorney Romulo Macaromi Macalintal. Ako ay tumatakbong senador sa forthcoming May 13, 2019 elections. Nais kong tumakbo sa nasabing posisyon sapagkat gusto ko ng ating Senado ay binubuo ng mga opisyal na hindi takot humawak ng mga kaso at hindi takot na humarap sa mga debate at sa ganitong mga pagkakataon. Kilala bilang election lawyer si Attorney Romulo Macalintal, 71 taong gulang. Noong 2016 elections, nais ko sanang tumakbo noon bilang isang senador. Kaya lamang tumakbo si Manny Pacquiao, kliyente ko yan. Si Senator Soto, kliyente ko. Si Subiri, naging kliyente ko rin yan. Si Ralph Recto, ay para bang napakabibigat na kalaban ito at kliyente ko pa. Kaya sabi ko, ay di na ako tatakbo. Kaya nung makita ko ngayon itong 2019 elections, wala akong kliyente ritong tatakbo. Kaya sabi ko, siguro ito na yung panahon. Umaasa siya na susuportahan siya ng mga kliyente niya. At ang akin ng mga sinasabi sa kanila, itong pagtakbo ko ngayon, siguro naman humihingi rin ako ng suporta sa kanila na ako'y suportahan nila. At kung sakali namang magko-consult din sila sa akin tungkol sa eleksyon, ay tutulungan ko rin sila. Ito ay para bang nagpapalitan lamang kayo ng yung serbisyo sa bawat isa. At wala akong makitang conflict of interest. Sapagkat ako, kapag ako'y naging senador, hindi naman ako senador ng aking mga kliyente, ako'y mananatiling senador ng ating mga mamamayan. Batanggenyo ang mga magulang ni Macalintal. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid. Ang mga magulang ko ay nagpo-poultry. Bagamat ang aking ama ay naging isang kawani ng Bureau of Internal Revenue, iyan ay naglilinis ng mga poultry namin. Bata pa ako ay alam ko na ang maging mahirap sapagkat ako ay nagtitinda lamang noon ng pakwan sa palengke ng Lipa. Bachelor of Science in Commerce, major in Advertising, ang tinapos ni Macalintal sa Philippine College of Commerce noong 1969. Working student ako sapagkat kulang nga ang pondo ng aming pamilya. Yung aking pagtatrabaho, nagsimula akong messenger, naging mail collector, naging tagalinis ng mga lamesa. Nagtapos siya ng abogasya sa University of the East noong 1978 at pumasa sa bar noong 1979. Naging election lawyer siya nang noon ay Assemblyman Carlos Padilla ng Nueva Vizcaya noong 1984. Natalo siya sa kaso. Buhat ng 1984 hanggang sa ngayon, lahat ng hinahawak kong kaso ay puro mga election cases lamang. Siya rin ang pinili ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para humawak ng kanyang election case noong 2004. At ako naman ay natutuwa sapagkat at the end, ay nanalo naman ang kaso ng Pangulong Arroyo at yun ay isang magandang record para sa akin bilang isang election lawyer. At magbuhat noon, hanggang sa kasalukuyan, ay marami nagtiwala sa aking kakayahan bilang isang election lawyer. Nagbitiw si Macalintal bilang election lawyer ni Arroyo noong Mayo 2010. Tinutulan ng ilang grupo ang nominasyon niya bilang chairman ng Commission on Elections noong 2011. Ako rin ang unang-unang tinawagan ni Presidente Noynoy Aquino. Ako'y pinapunta niya sa Malacanang at hinikayat din niya ako na maging chairman ng Commission on Elections. Siguro ito'y dahilan din sa pagkakataon na sometime in 1998, ako ang unang naging abogado ni Pangulong Noynoy Aquino nung siya'y unang tumakbo bilang congressman sa Tarlac. Pero ako rin ay tumanggi na tanggapin ang nasabing alok na posisyon. Siya ang kasalukuyang abogado ni Vice President Leni Robredo sa kanyang election case laban kay Bongbong Marcos. Wala namang kakwenta-kwenta yung kasong yan ni Bongbong. Yan naman ay sinasabi lamang niya para lamang ay yung kanyang political life dyan sa kanilang area ay manatili. Wala namang ebidensya yan. Sabi ko nga, game over na yan. Kasi ang kanyang pinoprotesta ay bilangan ng mga balota. Ay wala pang nananalong bilangan ng mga balota sa isang protesta. Kabilang si Macalintal sa 8 diretso ng oposisyon. Yung mga sumusuporta sa amin, sumusuporta dahil hindi namin sila binabayaran. Yung sumusuporta sa amin ay tunay ang suporta at hindi yung basta lamang sumusuporta sa mga taong
na may pangalan lamang o sikat, kundi ang sumusuporta sa amin ay talagang nagmamahal sa ating taong bayan. Mga batas para sa mga senior citizen ang prioridad ni Makalintal sakaling manalo. Kahit na walang senior ID ang isang senior citizen at siya may dalang iba pang ID, dapat tinatanggap yan. Kahit nakapromo ang isang item, kung iyan hindi aprobado ng Department of Trade and Industry, dapat may discount din ang mga senior citizens. Balak din niyang amyendahan ang Centenarian Law. Bata pa lang halos, ay dapat nagkakaroon na kami ng pagkakataong matikman naman iyang binabalak na yan o yung purpose ng nasabing Centenarian Law. Para sa akin, dapat pagdating namin ng 80 years old, ibigay mo na yung 30,000 pesos. Pagdating ng 90 years old, ibigay mo yung another 30,000 pesos. At pagdating ng 100, yung balance na 40,000 pesos. At sa sandaling sila ay lumampas pa ng 100 years old, naging 101, 102, etc. Dapat taon-taon ang mga senior citizens, ang centenarian ay dapat magkaroon ng allowance na 100,000 pesos yearly. 5 milyong piso mula sa kanyang sariling bulsa ang kaya raw niyang ilabas sa kampanya. Wala na akong ibang trabaho. Ako'y 71 years old na, kaya ako talaga yung nag-concentrate lamang sa election law practice. At lahat ng aking kinikita ay nanggagaling dyan sa aking pagiging isang election lawyer. At sinasabi ko nga na hanggang ganun lamang halaga makakaya ko sapagkat hindi ko kaya gumastos na napakalaki. Ang mga senior citizen daw ang tumatayo niyang mga campaign managers. Para sila ay magkampanya sa isang apo at isang anak man lamang. Sapagkat kapag ang isang apo o isang anak ng isang senior ay sumama sa kanya, 9 million times 3, ayan ay 27 million votes. Baka mag-top notcher pa tayo. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia nitong Pebrero ay 23 to 28 ang ranking ni Makalintal. Ang aking katapatan na pagiging isang mamamayan ay napatunayan ko na. Yung aking kakayahan na maging matapat sa aking tungkulin, yung aking integridad na kailanman ay alam kong hindi nagkakaroon ng mga bahid tungis.